sinabi ko lang sa inyo na ang skincare is scam or ang skincare product ay scam, which is totoo talaga, scam yan. Wag na wag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ng ibang gumagawa ng review na eto maganda tong product na to, bilhin nyo to, eto. Hi everyone, kamusta kayo and welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo ng skincare product ay scam. Pero bago natin umpisahan ang video na to, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel, i-click yung katabing bell notification at paki-like na rin ang video na to at mag-comment ka dyan sa baba kung na-scam ka na ba ng mga skincare product or any kind of skincare product. On this video, isi-share ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo na ang mga skincare product po ay isang uri ng scam at yes, scam po siya. So, marami ngayon or sobrang dami na ngayong naglalabas ang mga skincare product, sunscreen, serum, toner. Hindi mo na malaman kung ano ba yung gagamitin mo doon sa mga skincare product na yon. At higit sa lahat, sobrang dami na nagki-claim ng mga vlogger, mga skincare product reviewer na maganda yung product na to, maganda yung product na to, at lahat sila hindi consistent doon sa mga nire-review mga product. Disclaimer lang guys, ginawa ko itong video na to hindi para manira. So, ito po is based on my opinion at based doon sa mga observation ko na gumagawa ng mga skincare product review. Kaya hindi na ako madalas na nag-upload ng mga skincare product kasi bihira na akong gumamit ng iba't ibang uri ng mga skincare product. So, nagpipix na lang ako kung saan ako hiyang at kung ano yung ginagamit ko noon, yun na yung ginagamit ko continue until now. Pero isi-share ko pa rin po sa inyo yung mga skincare product na nagamit ko na before. So, wala na nga dito yung mga skincare product na ginamit ko during the pandemic kasi sobrang dami ko talagang skincare product noon. Halos every week, every month is gumagawa ako ng iba't ibang uri ng review ng mga skincare product. Then, I realized na bakit ako papalit-palit ng skincare product, bakit ako papalit-palit ng mga ginagamit. Ang nagsasuffer naman is yung face ko. And then, nung nakaraan, meron ako napanood na dermatologist na sinabi niya doon na ang skincare product ay scam at which is totoo po siya guys. Kasi sobrang dami na naglalabasan ng mga skincare product ngayon. Sa totoo lang, naguguluhan din yung mga viewers, naguguluhan din yung mga nanonood dito sa YouTube kung ano ba talaga yung best, ano ba talaga yung isa sa pinaka magandang gamitin ng skincare product at kung ano yung masihiyang sa kanila. Lagi niyong tatandaan na ang skincare product is nagbe-base po yan sa ating balat at hiyangan po talaga siya. Hindi porket naghiyang or maganda yung resulta at maganda yung effect sa akin ng product na to, magiging maganda na yung outcome sa inyo or magiging maganda rin yung resulta sa inyo. Tandaan ninyo, magkakaiba tayo ng skin type. So, magkakaiba tayo ng mga skincare product na pwedeng gamitin kung magkakaiba tayo ng skin type. Kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo na mas better talaga na magpagkonsulta or magpakonsulta sa dermatologist bago kayo gumamit ng anumang uri ng skincare product na gusto ninyong gamitin. Ako sa kagaya ko is nagsi-self-medication lang ako pagdating sa mga skincare product kasi nga gusto ko siyang gawa ng review. Then, luckily, nag-fix na lang talaga ako sa isang product. Etong product na to, ito lang talaga yung ginamit ko for almost 3 years na siya mahigit guys. So, every night, ginagamit ko to. Minsan, nagpapahinga lang ako ng mga 3 araw or isang linggo na hindi ako nag-apply. Ang tinutukoy ko is walang iba kundi ang tretinoin guys. Ang tretinoin po, ang king of the king ng mga skincare product. So, kahit tanungin nyo yung ibang nagre-review or kahit tanungin ninyo yung dermatologist, highly recommend to, lalo-lalo na yung may mga age na 40 pataas or 30 pataas. Highly recommend nila neto kasi lahat ng any kind of skincare or any kind of skin problem is kaya niyang solusyonan to. Pero guys, mas better pa rin na bago kayo gumamit nito or bago kayo mag-apply ng tretinoin, magpakonsulta kayo sa dermatologist kasi po maraming pwedeng mangyari sa paggamit yun ng tretinoin kung hindi proper at lalong-lalo na kung hindi recommended ng dermatologist. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo na sa totoo lang, sobrang dami ko nang nagamit na mga skincare product. So, ayan guys, so, ito yung mga skincare product na ginagamit ko ngayon. So, ito yung ginagamit kong panghilamos. Ito,
hindi pwedeng mawala sa akin to. May stock ako neto na dalawa. And then sa toner, meron akong ginagamit na toner from Skin 1004. And then, gumagamit ako ng ampule. Ito yung ampule na ginagamit ko. At higit sa lahat, gumagamit ako ng moisturizer. Ito yung ginagamit kong moisturizer. So, ang binili ko na neto is yung nasa jar na medyo malaki. So, ayan. Sobrang dami. Sunscreen, hindi pwedeng mawala yung mga sunscreen. Ayan. Hinati ko na kasi ubos na siya, guys. And then, etong mga nakaraang buwan or nakaraang taon, sobrang dami ko as in, ayan guys, kung mapapansin niyo, sobrang dami kong mga skincare product na nagamit. Ayan. So, kaya, masasabi ko sa inyo na ang skincare product ay talagang scam siya, guys. Ayan. Mayroon pa ako ditong The Ordinary, tapos, Skin 1004 na ampule. Tapos, ito yung double cleansing. Sobrang ganda nito, guys. And then, ito, Pure Vitamin C Serum. I highly recommend to, guys. So, lahat to, na-scam ako ng mga skincare product. Sobrang dami, guys. Ayan, no. Hindi ko na siya pwedeng ilabas kasi matikabok. Ayan. Sobrang dami ng mga skincare product na meron ako. So, ito, sunscreen talaga yung marami sa akin. 3. Tapos, meron pa nga akong sunscreen na binili ng Cetaphil na peke. So, ayan, meron pa akong night cream gel. And then, sunscreen from Skin 1004. Ayan, meron ako neto 2. So, meron akong face mask. So, hindi pa kasama dito yung mga ginagamit kong skincare product ngayon. Nandun siya sa kwarto ko, sa lalagyan. Kaya, lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko tuwing magre-review ako ng mga product, guys, hiyangan lang ang paggamit ng skincare product. At eto ha, wag na wag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ng ibang gumagawa ng review na eto maganda tong product na to, bilhin nyo to, eto. Nanggigigil ako tuwing nakakapanood ako na sinasabi nila na eto bilhin nyo, maganda to, ganyan-ganyan. Ay, ako hindi ko sinasabi yun eh. Bihirang-bihira ko lang siyang sabihin, lalong-lalo na kung alam ko sa sarili ko na maganda siya. At higit sa lahat, huwag kayong papalit-palit ng mga skincare product na meron lang kayong mapanood na ganito, na maganda to, bibili agad kayo. Tapos, after 1 week, may napanood na naman kayo na eto maganda to, bibili na naman kayo. Guys, ang skincare product, pag in-apply niyo yan sa mukha ninyo, hindi yan agad-agad mag-e-effect. Okay? Huwag kayong magpapaniwala na within 1 week gaganda siya, within 1 week mawawala yung tagyawat mo. Hindi po ganon. Yung tretinoin nga, maximum 3 months. Okay? Maximum na yun ha. So, sa loob ng 3 months, pwedeng maghiyang kayo sa tretinoin. Sa loob ng 3 months, pwedeng hindi kayo maghiyang sa tretinoin. Ang pinopoint ko is, hindi po magic or hindi pagka-apply nyo ng skincare product at pagkagising ninyo, instant wala na yung tagyawat nyo, instant glow, instant kinis na yung mukha ninyo, guys. Hindi po ganon ang skincare product. Talagang consistent is the key yan. Pag every week papalit-palit ka ng skincare product based on my experience, mas nahihirapang mag-adjust yung balat natin. Kaya make sure ninyo na pag once na gumamit kayo ng isang beses ng product na yon, continue na lang po siya until makita ninyo yung resulta. Hindi po yan within 1 week, hindi po yan within 1 month gaganda kagad at kikinis ang balat ninyo. At doon sa mga nagpapaniwala na eto nakaka-glass skin, etong product na to nakaka-glass skin, guys, lahat ng product pwedeng maging effect sa inyo is glass skin. Okay? So, etong mukha ko hindi sa glass skin kasi wala akong in-apply sa mukha ko. Pero once na may in-apply ako dito ng mga ginagamit kong mga product, serum, moisturizer, instant glass skin na yan. Paano kung hindi nyo siya gagamitan ng mga product na yon? Magiging glass skin pa ba? Siyempre hindi, di ba? Kaya nila sinasabi na nakaka-glass skin etong product na to kasi pag once na ginamit mo, instant glass skin effect. Pero once na maghilamos ka at hindi ka mag-apply ng mga product na yon, hindi siya mag-glass skin. Yun yung katotohanan ng mga skincare product. Kaya siya tinawag na scam ang skincare product kasi yun yung mga pinapalabas ng mga nagre-review ng product. Again, uulitin ko, I highly recommend na bago kayo gumamit ng mga skincare product, make sure ninyo magpakonsulta kayo sa dermatologist. Guys, meron ng mga dermatologist na libre, meron ng mga dermatologist na
online, meron ng mga online dermatologist. So, kung ngayon, kung hindi nyo afford yung mga dermatologist bago kayo gumamit ng skincare product, gumamit kayo ng product na alam nyong hihiyang sa inyo. Gumamit kayo ng product na alam ninyo na gagamitin ninyo consistent. Gagamitin ninyo ng tuloy-tuloy na pangmatagalan. Yun. Huwag kayong gumamit basta-basta ng mga skincare product kung alam nyo sa sarili ninyo na hindi nyo itutuloy-tuloy or every week, every month magpapalit kayo ng mga skincare product. No. Lagi nyo tatandaan, kayo ang magsasuffer ng mga ina-apply ninyo sa inyong mukha. Kayo pa rin ang magdidesisyon kung ano yung i-apply ninyo sa inyong mukha. Guys, I promise sa inyo na hindi kayo magsisisi kung magpapakonsulta kayo sa dermatologist. Ang dami ko nang sinabi. Sana may naintindihan kayo at pagpasensyahan nyo na, hindi po ako galit. Okay? So, sinabi ko lang sa inyo na ang skincare is scam or ang skincare product ay scam, which is totoo talaga. Scam yan. As in, yung mga nagsasabi na, okay, check the yellow basket. Andyan, dito ko siya binili. Dito ko na siya binili. Alam mo, sa totoo lang, kahit na hindi ako madalas nag-upload ng video, meron pa rin nag-i-email sa akin na gawan ko ng review to, papadala sila ng product nito. Ini-ignore ko na siya, guys. Kasi, bakit? Hindi ko kailangan ng mag-promote ng product, ng mga product dito sa aking YouTube channel na galing naman sa libre o galing padala. Kasi, merong point doon na bago siya i-upload is kailangan papanoorin muna nila yung video. Pag hindi nila nagustuhan yon, yung mga part ng mga video na yon, is hindi nila ipapa-upload sa yon. Kaya mas better kasi nabibili ako ng sarili kong pera ng mga product na to at sasabihin ko lang kung ano yung gusto kong sabihin. Lagi nyo tatandaan na magkakaiba tayo ng skin type. So, kung pwedeng humiyang sa inyo, oo, hiyang sa inyo, sa akin hindi. So, yun lang ang lagi nyong isipin. At lagi nyong isipin na pag gumamit kayo ng skincare product, guys, continue nyo yung paggamitin nyo at huwag kayong papalit-palit. So, yun lang yung aking video for today. Sana is may natutunan kayo. Laging tatandaan, ang skincare product ay scam. Sobrang dami na naglalabasan ng mga skincare product. At yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-click yung katabing bell notification at paki-like na rin ang video na ito. Again, see you on the next vlog. Bye!